Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng Habagat sa Zambales. Nakataas po ang red rainfall warning sa probinsya na magdudulot ng malalakas na ulan. At live mula sa San Antonio, Zambales, may Express Report si Mobile Journal Arles de los Santos. Naku Arles, nasaang bahagi ka ba dyan ng San Antonio? Parang medyo malakas yung alon sa likuran mo. Ruth, nandito tayo ngayon sa Barangay San Miguel sa San Antonio sa Zambales kung saan pabugso-bugso pa rin ang ulan na nararanasan at malalakas pa din ang hangin dala nga ng habagat. No? Kaya yung ilang mga residente namomroblema at nagtataka kung paano nga yung kanilang mga kabuhayan. No? Dahil hanggang sa ngayon ay nakataas pa rin ang red heavy rainfall sa buong lalawigan ng Zambales. Naglalakihang mga alon ang patuloy na humuhampas sa coastal communities ng Zambales. Dahil dito, sinuspende muna ang pagpalaot, pangingisda at tour guiding sa buong probinsya. Kaya ang mga residente, kanya-kanya munang diskarte para kumita. Apektado tuloy, pati ang kabuhayan ng mga bangkero gaya ni Jeff na 2 buwan nang halos walang kinikita pero kailangan pa rin niyang bantayan ang 4 na mga bangkang ginagamit sa kabuhayan. Si Marilyn Igo naman, piniling mga lakal na lamang ng mga basura at plastik. Inanod kasi ng malakas na alon ang mga ito sa Pampanga. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tiyaga-tiyaga na lang po kami nagpupulot, sir. 2 linggo na. Para lang may pambili yung mga bata ng pagkain. Gustong-gusto ko na po, sir. Nagbumuti na po yung panahon para makabalik na yung asawa ko sa trabaho, sir. Ruth, magdamagang ulan din ang naranasan sa Olongapo City. Inanod tuloy ang mga bato at putik sa kalsada. Nagdulot yan ng bahagyang pagbagal ng trapiko ang residente namang si Jojo. Tila nagkaroon ng instant waterfall sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Calaklan dahil sa pag-agos ng tubig mula sa katabing bundok at ang tinapal na sandbag ng barangay na layon sanang tigilan ng pag-agos ng tubig papasok sa mga bahay, tila nakaperwisyo pa raw. Sa kabila niyan, wala silang planong umalis sa lugar. Heto at ating pakinggan. Hindi naman kasi unang-una mahirap din namang lumipat ng mangungupahan ka lang, di ba? Bago dito hindi kami nagbabayad ng upa kasi sarili namin yung bahay, bali tubig lang tsaka ilaw, ganyan. Ruth, balik tayo dito sa Barangay San Miguel sa San Antonio sa Zambales kung saan dito mismo sa ating tinatayuan, Ruth, no, ito dati ay mahabang hilera ng mga cottage na nagsisilbing tuluyan sana ng mga turista kapag katag-araw lalo no, noong 2025, Ruth, ay umabot sa 400,000 na mga turista ang nagpunta dito pero sa ngayon ay hindi nila sigurado kung saan kukuha ang mga negosyante ng pampatayo muli rito no, dahil aabot, Ruth, no, sa 4 na pong mga cottage ang nasira bunsod ng malakas na ulan at hangin ng habagat. At ito, Ruth, na tinatayuan natin, no, umabot daw dito ang tubig at itong nakikita ninyo sa inyong screen na mga alon ng dagat na yan, no, doon pa daw sa unahan yung Pampang, no, kaya labis ang kanilang pagkaalarma dahil baka hindi ang mga cottage na nakaposisyon dito ang huling masira dala ng habagat. Kaya, Ruth, ang paalala ng mga otoridad dahil nakataas pa rin ang heavy rainfall warning ay manatiling nakaalerto ang mga residente at ang mga flood-prone areas ay dapat maging handa ang mga nakatira doon. Yan muna ang latest mula rito. Arles, nabanggit mo na nga yung naging epekto dati, no, na nawala yung mga cottages dyan. Ngayon, red rainfall warning, heavy rainfall. Wala pa talaga, yung iba sa ibang bayan ayaw umalis. Dyan sa coastal community na yan, hindi ba magkakaroon dyan ng forced evacuation kung sakali? Sa ngayon, Ruth, ay wala pa tayong nakikitang forced evacuation na ginagawa ng mga otoridad dito, no? Dahil so far, yung ilang mga residente na mayroong mga kubo na nakalagay dito ay tumatawid muna sila sa kanilang mga kamag-anak sa kabilang kalsada o sa kabilang mga barangay, no? Pero actually, Ruth, bago pa pumasok dito ay may mga kalsada na din na baha pa rin hanggang sa ngayon, no? Sa ating obserbasyon, wala itong mga drainage at yung ilang mga palayan ay nalubog na din sa tubig baha, no? Kaya sa ngayon, Ruth, talagang kanya-kanya muna sila ng diskarte hanggat matapos itong habagat at ang kanilang dasala ay tumahimik or kumalma muna ang langit dahil kailangan pa raw nilang kumita para sa kanilang araw-araw na buhay. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Arles de los Santos live mula sa San Antonio sa Zambales.
Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.